Hello, good afternoon. Welcome to my channel. Si Tess po rito. Ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ayaw ko dito sa Canada. Una, wala dito yung parents ko. Lalo na noon, kadarating ko lang, malungkot. Wala akong kakilala, wala akong kamag-anak, wala akong kaibigan. Pangalawa, wala akong career dito. Kasi dito, hindi ino-honor kung ano kayo dito. Kunyari, dentist, kailangan nyo pa mag-aral ng 2 years, then mag-exam para makapag-practice ulit kayo as a dentist. Pangatlo, yung weather, pagka winter, lalo katulad ngayon, minus 32, pero feels like minus 40. Ang hirap, lalo na pag galing kayo syempre sa mainit na country, di ba? So, hindi tayo sanay. So, yun. Masakit. Pag lumabas kayo, masakit sa tenga, masakit sa kamay, tsaka sa paa. Tsaka mahirap kumilos, hindi komportable. May mga jacket na mabigat. So, at tsaka marami kayong doble-doble yung damit nyo kasi nga malamig. Tapos pag natutunaw yung snow, mahirap mag-drive kasi nakakatakot. Madulas yung daan. Tapos, pag naglalakad naman, nakakatakot din, baka madulas kayo pag walang sand yung daan. Yun. Pang-apat, masyadong busy yung mga tao dito. So, parang puro trabaho, lalo na yung mga Filipino. May mga full-time job sila. After ng full-time job, meron pa silang mga part-time job. So, wala na silang time makipag-usap sa inyo. Wala ka na masyadong wala silang time makipagkaibigan. So, wala rin ako masyadong kaibigan dito. Panglima, wala kang katulong. So, ikaw maglilinis, luto, laba. Pero at least natutuhan ko lahat yon kasi noon hindi makain ng husband ko yung niluluto ko. Tapos, mahirap mag-appointment sa mga doctor, sa clinic, sa mga dentist. Lalo na sa bangko, ang hirap tumawag, ang tagal sumagot, minsan 1 oras. Tapos mahirap makakuha ng appointment. Yun. Pag na-emergency ka, ang tagal mo mag-aantay. Ayun lang po. At kasi nga, kulang pala ang doctors dito, kaya matagal kayo mag-aantay pagka na-emergency kayo. Katulad ko noon kasi na-experience kong ma-emergency, na-miscarriage ako. So, ang tagal ko nag-intay. Ayun lang po. So, pero mas marami po akong mas gusto dito sa Canada. So, ngayon, kain po tayo muna. Nagutom ako. Ito, nagutom na po ako. Ito yung niluto ko kanina. Arroz caldo. Siyempre, may partner na tofu. Tapos, spring roll. Ang pangit ng pagkakarap ko, pero kasi nagmamadali ako kanina. Tapos, itong first time kong gumawa ng siomai. Kain po tayo. Para akong nasa Philippines kasi, di ba? Pagkain Pilipinas. Pero napakalamig po dito ngayon. Kaya nagluto na lang ako maghapon. At ayan, kain po tayo. Try natin. Ito. Arroz caldo. Masarap to lalo. Nilagyan ko ng maraming dried onion, dried garlic, at saka calamansi at pepper. Tikman natin. Sarap. Tikman natin itong spring roll ko. Sarap din, kahit pangit ang pagkakarap ko. Basta dinamihan nyo lang yung garlic. Tikman naman natin ngayon itong yung ginawa kong siomai. I-dip natin sa chili sauce.
First time ko po gumawa ng siomay. Man natin kung masarap. Kung wala kayong chili sauce, toyo at saka calamansi, diba? Sarap. Sarap. Sarap po. Kain po tayo. Kakain muna po ako. Sa susunod po ulit, marami akong share. Abangan nyo po. Thank you for watching. Bye!